Blessed morning everyone. Good morning po sa lahat. Good morning nanay. Good morning po sa lahat. Good morning din po sa lahat po na makapanood nito at nag-aabang nito sa Yes, online, Lord. no, sa gustong makaka-devotional na kasama natin, namin. Thank you po sa inyo at sa araw-araw po regular at kay Ate John Min din po. Hallelujah, nakasama po natin lagi. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Glory to God. Amen. So, like and share Praise lang po, no? God. So tayo po'y magpupuri at magpapasalamat ngayon sa Panginoon, no? Hindi natin, sa umaga pa lang, dapat nakasmile na. Yes, Every gising is a blessing. Is a blessing. Dapat hindi po malungkutin. Dapat Yes. masaya ang puso. Pag masaya ang puso, makikita po yan sa mukha. Minsan, madadaya natin na nakasmile po ang ating mukha, pero hindi po pala masaya ang ating puso. Ate Celsi, hello! Blessed morning! Unang dumating si Ate Celsi. Ate Celsi, kamusta po kayo? Amen. God bless. Good morning po Blessed sa lahat. morning, Sabi ni Ate Ate Celsi. Celsi. Ngayon po, hallelujah, tayo po ay magbulay-bulay na naman at mag-awit po muna. No, awitan po natin ang Panginoon ng isang makalangit na awit para sa Kanya, no? Worship song, siyempre naman, worship song. Amen. So, ito po ay isang sweet aroma o mabagong samyo sa trono ng Diyos ang ating mga pag-awit sa Panginoon. Amen. So, ngayong umagang ito, hallelujah, handa na ba tayong umawit sa Lord? Kantahin natin Yes. yung Ikaw ay Ikaw, Bakit Nga Ba? Sige po, tayo po ay mag-awit. Sabay tayong mag-awit sa Lord. Awitan natin siya. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinasamba ka po namin, hindi dahil sa mga pagpapalang natanggap namin, hindi dahil sa aming mga himala na ginawa mo sa amin, kundi ikaw ay ikaw, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Yes, Lord God, hallelujah. Mahal ka po namin, walang iba sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Hallelujah. Thank you, Jesus God. Hallelujah. Nais kong ibigin ka,
Salamat po, Panginoon. Dahil Lord, hallelujah, kami po ay nandito, hindi po sa aming mga pagpapala na natanggap, nanggagaling sa iyo dahil noon pa lang, Panginoon, minahal mo na kami. Noon pa lang, Panginoon, binigyan mo na kami ng chance, mga subdulang biyaya, Lord, dahil kay Jesus, na Panginoon namin, na tagapagligtas sa hari, nag-alay ng dugo, ng buhay sa krus para sa aming mga kasalanan. Tinitingnan mo kami, Panginoon, na matuwid sa harapan mo, katwiran ni Jesus ang nakikita sa amin, hindi ang aming mga sarili. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ina-acknowledge ka po namin, Lord. Hallelujah. Ina-acknowledge namin ang iyong presensya sa kalagitnaan namin. Andito po kami, magaan ang aming puso, magaan ang aming buhay para, Panginoon, Lord, hallelujah, para purihin ka, para lulhatiin ka, para, Panginoon, itataas ka sa kalagitnaan namin. Thank you, Lord. Ang gawain na ito, ang devotional time, ay pinagkatiwala namin sa iyo. The moment na kami po ay magbabasa sa salita mo, ikaw po ang maririnig, Lord, hindi ang aming mga sariling salita. The moment na kami po, Panginoon, ay mag-exhort, Lord, Panginoon, hallelujah, Holy Spirit, gamitin mo lang yung bibig namin. Ang aming mga bibig ay maging mouthpiece mo, Lord, sa pagpapahayag sa mga salita mo. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng nasa kabilang screen ngayon, pinagpala mo na, maging sa manonood nito sa live, sa replay, mga silent viewer, Panginoon, ay pinagpala mo na. Receive blessings at kami din po dito, Lord, sa mga kasamahan namin dito, Lord, maging si Nanay Mina, maging si Ate John Min, Tatay Norbing, Father God, in the name of Jesus, kami po lahat, Panginoon, at sa lahat ng buong nakarepresent dito sa church po ng Niyugan, Panginoon, ay pinagpala mo na. Salamat po. Salamat sa mga leader na laging nagtuturo sa amin, kay Ispi, Franklin Benitez, at sa buong pamilya nila, at kay Pastora Nelia, aming city pastor, Panginoon, at sa lahat ng mga kapastoran, Lord, hallelujah, mga city pastor ng CLGF, at sa buong mundo, Panginoon, hallelujah, na mga nagpapastor, Father God, mga outreach pastor, mga missionary, lahat po na ginamit mo, mga lahat ng pinanganak muli sa Espiritu, mga born again Christian, Father God, mga pinagharian mo na ng iyong kaharian, Father God, Lord, hindi namin makikita pero may spiritual kingdom ka na nananahan sa aming mga puso. Kaya, Lord, hindi na kami ang masusunod sa aming buhay, kundi ang kalooban mo na. Kaya, Lord, hallelujah, inuuna ka po namin kasi sabi nga po ng salita mo, nahin ang kaharian mo, ang kabutihan mo, kalooban mo, ang lahat ng bagay na ninanais namin ay idadagdag mo lang. Salamat po, ngayon pa lang, nire-receive na namin, Panginoon, kung anuman ang mga desire ng aming puso, yung desire na nanggagaling sa iyo, nire-receive na namin by faith ng lahat. Sinisilihan namin ang gawain na ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo. All glory, thanksgiving, honor, adorations belongs to you alone, Lord. Hallelujah. In the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Amen at amen. Hallelujah. A blessed morning po, everyone. Blessed morning din po. Hello Blessed po, morning po sa Ate Let lahat. Salcida. Sabi nga po ni Ate Let Salcida, blessed morning po, Pastora Virgie, Sister Mina, my dear Kim, my dear sweetie Jackie, at sa aking mga inaka, yung mga in-invite niya, makinig. So, si Ate Lorna din, Mihares, makikinig din yan, no? Lorna Mihares, Tess de la Torre, Rebellia, Nining, Lago, at iba pa na hindi ko na po na-type dito. Amen, hallelujah. So, alam ni Lord. Ate Isa-Isa, blessed morning po. Ate Tita, blessed morning. Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, blessed morning. Ate Tess, Ate Ching Fong, no, sa lahat ng mga kasamahan natin na hindi man nababanggit pero nakakapanood po kayo, blessed morning or anuman ng oras na mapanood nyo to, pinagpala po tayo sa umagang ito. Salamat po na sa lahat ng pamilya na naka-represent po para sa nandito po, naka-represent po tayo sa bawat pamilya po natin. Pinagpala din po ang mga pamilya po natin. Amen. Amen. No, thank you din po kay Pastor Nilo, no, na lagi po din kaming pinapanalangin online, no. So, God bless you more and more at sa buong pamilya din po. Ate Christine Marasigan, sabi niya, blessed morning po, Pastora Virginia Cadayuna Bula, at Ate Nanay Mina, Gat Pandan, blessed morning din po. No, Blessed amen, morning. hallelujah Jesus. Yes, hallelujah Jesus talaga. No, salamat po, tayo po ay talagang
pinagpala ng Diyos. Amen? No, receive na pagpapala. Sabi nga po sa Numbers o mga bilang na ano lang previously na ating namulay-bulayan, Numbers chapter 14 verse 28 na sabi niya, sabihin mo sa kanila, habang akong buhay, ako si Yahweh, habang ako ay buhay, gagawin ko po sa kanila kung ano ang sinasabi nila. Kaya nga po, ngayon po, mag-practice na po tayo na blessings po ang atin sasambitin lagi. No? Huwag nating sasambitin yung mga sakit kasi binayaran na yan ni Lord sa ang mga sakit karamdaman. Tapos na yan mga problema, binayaran na yan ng Panginoong Hesus sa krus. Lahat po yan, mga kasalanan, binayaran na yan lahat ng Lord. So kung sumpa po ang ating sasabihin, sumpa din po ang ating matatanggap. Kung blessings po, no? Kung lagi tayong nagsasabi, God bless you, blessings din po ang ating matatanggap. God bless you everyone. God loves you. Kung pagmamahal po ang ating isi-share, syempre, pagmamahal ang ating matatanggap. Amen? So, you cannot give what you don't have. Yes. Hurt Amen. people. No, love people. So, kung tayo po ay nasaktan, makakasakit din po tayo sa iba. Pero kung tayo nakakaramdam ng pagmamahal na nanggagaling sa Diyos, pagmamahal na hindi kailanman na kumukupas na pagmamahal, no, atin din po i-release. Kaya yung punong-puno ng pagmamahal na nanggaling sa Diyos, nagmamahal din yan. Kahit ano pang sakit, sasaktan mo pa yan, pagmamahal pa din ang igaganti niya sa iyo. Kaya sa mga minamahal ng Diyos, no, mahal tayo lahat ng Diyos, kaya ipamahagi natin ang pagmamahal na ito, no? So, ang pangako ng tao hindi po reliable, pero ang pangako ng Diyos maaasahan talaga. Kaya sa lahat ng napangakuan ng Diyos, receive it by faith, no? Lahat ng napangakuan ng Panginoon, receive lang natin by faith, no? Lord. Nanay Mina, Yes, no, receive Lord. lang natin at si Lord na po Amen. bahala sa lahat, sa bawat isa Glory- po sa atin. Glory to God. Yes, amen. So, salamat sa pagmamahal na ito, no? Salamat sa pagmamahal na ito. Nagkita-kita po tayo kahit na online, kahit sa platform na ito, sa live streaming na ito, at kahit na malayo tayo sa isa't isa, ang Panginoon po ang nagbubuklod-buklod sa atin through Spirit. Amen. We are one Spirit. Amen. Spirit na nagmamahal sa Panginoon. Yes, Spirit Lord. na nakaramdam naka-receive ng pagmamahal dahil kay Jesus. Katwiran ni Jesus ang nakikita sa ating lahat. Amen. Amen. Sabi ni Ate Christy Marasigan, Amen. And sabi ni Ate Tess Robinyol, Blessed morning po, Amen. Pastora Virgie, Ate Junmin, Nanay Mina, at sa lahat. Amen. Hallelujah. And thank you, Lord, no? Salamat po sa lahat, no? So, sa Ate Lorlinda Argilias. Good morning po sa lahat po sabi nga po niya, sa kagalingan ng puso ko, no? Maalis, no? Pray na po, maalis ang pagsikip ng dibdib, no? Hallelujah, naalis na po. Ano po? Sabi nga po ni Ate Lorlinda, pray na po sa puso na maalis paninikib ng dibdib at sakit. Paako, lahat ng sakit maalis. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sinabi ng salita mo, Panginoon, kung ano ang pinanampalatayahan namin sa pamagitan ng panalangin. Lord, sinabi nga po ng salita mo, kung saan man may dalawa na nagkasundo na humingi sa iyo, Panginoon, dalawa o higit pa na nagkasundo na humingi sa iyo, ibibigay mo ano man ang hingi namin sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, hiningi po namin sa oras na nito Lord, mararanasan, mag-manifest po yung kagalingan. Alam namin, pinagaling na po kaming lahat. Amen. Lord, sa aming mga sakit at karamdaman, Yes, we pray Lord. manifestation po, Panginoon. Mararanasan po ni Ate Lorlinda Argilias at sa lahat pong nakakapanood nito ang tuluyang kaalwanan na sa katawan, tuluyang kagalingan, Father God, nanampalataya po kami na anong sasabihin namin, Lord, ito po'y gagawin mo sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Sa pamagitan ng mga latay mo, pinagaling mo na si Ate Lorlinda, paninikip sa dibdib, pananakit, ngalay, sa buong katawan, sakit sa paa, lahat ng mga sakit na yan, mula ulo hanggang talampakan, walang hindi mo makakaya. Diyos ka na makapangyarihan sa lahat, kahit nga po, sarili mong anak na si Jesus, kaya mong ibinigay para sa amin, Panginoon, aming Ama. Kaya Lord, sinabi ng salita mo na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, nagsigaling na po kaming lahat. Kaya thank you Lord. Receive healing sa bawat isa na nakapanood nito, maging ngayon sa live, sa Silent Pure and sa replay. Healing.
in the mighty name of Jesus. Lahat po ng may mga iniinda ngayon, ng mga sakit, mula sa ulo hanggang talampakan ay pinagaling mo na po, Panginoon, sa pangalan ng iyong makapangyarihang pangalan, Lord. Lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, sa iyong makapangyarihang pangalan. Yes, Sa Lord. pangalan ni Jesus, there's power in the name of Jesus. Amen. Amen at amen. Yes, Yes, hallelujah. Lord. Receive healing po, Ate Lorlinda, at sa lahat pong may mga sakit at karamdaman. Receive healing in the name of Amen. Jesus. Amen. Amen. Thank you, Salamat Lord. po. Thank you. Thank Amen. you. So, prepare na po si nanay na magbasa ngayon. Kahapon po ay absent po tayo, may inayos lang po, no? May inayos lang po sa ating live, no? So, ngayon po ay nakabalik po tayo para sa biyaya ng Diyos. Pastora Cherry Gambino, blessed morning din po. Kumusta po ang iyong mission sa Blessed Bacolod? morning. Amen. No, all is well. Salamat. Yes. Congratulations sa successful ninyo na mission papunta doon, no? Hallelujah. Shalom po sa lahat. Shalom po. Yes. Thank you, Jesus, sabi ni Ate Christy Marasigan. Thank you din po, no, Ate Christy, no? At tayo po Amen. Miss you, miss you. Amen. So tayo po talaga ay nagtutulungan po dito. Magtutulungan sa panalangin. Hindi ito about sa ating mga denomination, kung saan tayong address nilagay, kundi iyong pagkakaisa. Walang pong division. Kasi yung division ay galing sa word na word na devil, division. Sa atin po may pagkakaisa bilang tayo po ay nagkakaisa, isang katawan, no, kay Kristo. Tayong mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, no? Salamat po sa bawat isa. At tayo po prepare ngayon sa chapter 17 at 18 na po, no? Sabi nga po ni Hallelujah, sa Ate Cherry, Pastora Cherry, ang sabi po ni Pastora Cherry, testimony, si Lord provide. Amen. Si Lord nag-provide sa kanya na makapunta siya sa Bacolod. Merong ginamit ang Panginoon para makasama po si Pastora Cherry. Yes? Yes, Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, no? Tingnan nyo po. Walang hawak pero si Lord maraming pera. No? Si Lord maraming gamitin para tayo po, ang mission po ay ma-provide. If my mission, my provision. Yes, Amen. Lord. So, go lang tayo sa mission, wag matakot. Go lang. Ang Panginoon mag-provide. Totoo po 'yan. If my mission, my provision, no? Siya ang tumawag, siya ang mag-provide. Amen. Sabi ni Ate Lit, amen, amen. Yes. No, sabi nga po ni Pastora Cherry, kahit ano ang mangyari, lilipad bansa. Amen. No, ang ganda po sumakay ng eroplano, Pastora Cherry. Naranas mo na lang sumakay ng eroplano, lilipad daw siya sa bansa-bansa na. Amen? Yes. Thank you, Lord. Amen. Sabi po niya, testimony niya, si Pastora Cherry, 30 years hindi ako uwi, pangarap share, no? Gospel family. Amen. Yes. 30 years na hindi siya nakauwi sa kanila. Pangarap niya na mag-share din po siya sa kanyang pamilya ng gospel. No, mabuting balita tungkol sa Panginoon, magandang balita. Pag sinabing gospel, magandang balita. Pag sinabing gossip, hindi magandang balita. So, asan tayo? Sa gospel o sa gossip? So, sa gospel tayo, no? Sa gospel tayo po ang gospel po ay mabuting balita tungkol sa ating Panginoon, na siya po nag-alay ng buhay, dugo, para sa ating kasalanan, hinugasan ng ating kasalanan dahil kay Jesus. Yun po yung magandang balita tungkol sa cross. So, yung cross, dapat wala nang nakadipa doon na tao. Na bakit po? Nabuhay na po. At na may katagumpayan na po, hindi siya laging nakapako sa cross. Amen. Salamat sa Panginoon, and we pray na tayong lahat ay bukas na po para dito. Amen. So, salamat, amen. Sabi ni Ate Celsi, yes, Ate Celsi, at sa lahat-lahat pa po, no? Shalom everyone, at tayo po ay magbasa from 17 hanggang sa 18 po tayo ng bilang, no? Numbers. No, ngayon, ano po, nanay, ako sa 17 at ikaw sa 18. No? So ngayon, basahin ko po kasi kahapon ay absent tayo, din nadubli tayo ngayon. 17 at sa 18 po tayo. So sabi nga po dito, no? So prepare na ba po tayo? Numbers, no? Buksan natin ang ating mga Bible. Kung kayo may Bible na hawak diyan, buksan natin ito, sabay po tayong magbasa. Buksan po natin ito sa Numbers o mga bilang sa Tagalog, bilang chapter 17. No? 1 to 17 din, no? So mga bilang chapter 17, 1 to 17. Ano? So
prepare na ba, no? Na meron, kailangan po, magdala po kayo ng Bible tuwing manonood kayo dito. Dala din po tayo ng Biblia, no? Kahit anong version pa yan, si Lord mangusap sa atin na pare-pareho po yung mensahe ni Lord para sa bawat isa po sa atin. Kasi isa lang po ang Bible, marami lang pong salin, no? Marami lang pong salin ito, mga translation sa from Hebrew, marami na ilang beses na po ito tinanslate, pero si Holy Spirit po ang magpapaunawa sa atin, no? Ang banal na espiritu na nananahan dito sa ating puso, no? Ito po ay Holy Spirit University. Wala po tayong pag-aaral na school na pangalan, pero pag tayo'y mag-devotion, si Holy Spirit po, lalo na pagka 10 bisis mo ulit-ulitin pagbasa, may kapahayagan talaga si Lord, no? Kung hindi mo naunawaan sa isa, ulitin mo uli, no? Ulitin lang po para may kapahayagan ang Panginoon sa puso po natin. Yung nagmamahal sa Panginoon, kahit paulit-ulit pa nating basahin ang Bible, no? Hindi tayo maghihinawa. Bakit po? Mahal natin si Lord, eh. Siya yung unang nagmahal sa atin, eh, di ba? So kung makita mo kung paano tayo minahal ng Lord, hindi din tayo maghinawa na magbasa sa kanyang mga salita. Na kinakasihan po ito sa banal na espiritu. Tao, yes, tao ang ginamit sa pagsulat nito, pero ito po ay guided by the Holy Spirit. Amen. No, salamat sa Amen. Panginoon. Amen. Prepare na po na tayo, nanay. Ano po, ikaw sa Yes. 18 po, nanay. So ngayon, ang tungkod ni Aaron. No, prepare, no? Sinabi ni Yahweh kay Moises. Verse 2, sabihin mo sa mga Israelita na ang pinuno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng tig-iisang tungkod. Isusulat nila ang kanilang mga pangalan dito. No? Verse 3, ang sabi dito, ang pangalan ni Aaron ay isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi. Ano po? So, sorry po, no, may thumbs up. So, sa tungkod ng lipi ni Levi, sabi po dito. So, sabi dito ay sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon ng iisa lamang tungkod, no? Sa bawat lipi, no, bawat tribo, iisa lamang tungkod. So sa lipi ni Levi ay nakaprepresent ang tungkod ni Aaron sa mga Levita, no? Silang lahat po ay ang tawag po sa mga tribo na ito, tribe ni Ruben, ni Simeon, ni Levi, ni Judah. Lahat po sila, no, yung 12 tribes at yung mga Levita ay Israelita po ang tawag. Paglilinaw po ito, no? Paglilinaw, sila pong lahat ay Israelita. Iba-iba lang pong lipi, no? Sa bawat anak ni Jacob na tinatawag ding Israel, may 12 tribes at bukod po yung Levita, mga Levi. Hindi sila kasama doon sa hati-hati na kasi sila po ay special po itong mga Levita o taghalahi ni Levi, lipi ni Levi. So ngayon, sabi nga po dito, ang pangalan ni Aaron ay nasusulat po sa tungkod ng lipi ni Levi, sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon ng iisa lamang tungkod. Verse 4, ilalagay mo ang tungkod na iyon sa loob ng tuldang tipanan, sa harap ng kaba ng tipan, sa lugar kung saan kita kinatatagpo. Sabi ng Diyos kay Moises, siya po yung binigyan na naman ng instruction ngayon para sa itong mga tungkod. Ano po? So, sabi nga dito sa 5, ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak. Yun po yung sign. Kung ang tungkod ng taong pinili ng Diyos namumulaklak. Sabi nga niya dito, namumulaklak, sa ganon, matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. Ibig sabihin, nagrereklamo kasi sila, bakit ito mas higit sila, mas mataas sila, no? Nagrereklamo yung mga Levita. Para sa mga Levita, mga buong Israelita, nagrereklamo sila, bakit mataas po yung pagtingin ni mataas po siya dahil siya yung nakakarinig sa instruction ng Panginoon. Si Moises lagi at si Aaron lagi ang naatasan at si Moises laging kinakausap ng Panginoon. May inggit po sila, no? Tingnan niyo po, naiinggit po yung mga ibang mga lipi. Bakit sila lang? Bakit
Bakit mataas ang tingin sa kanila? So, hindi naman sila nagmamataas, pero nipili lang talaga sila ng Diyos. Ibig sabihin nun, nung mga tao, hindi tama yung heart. No? Hindi tama yung heart, may inggit sa puso. Ano po, yung mga Israelita, ng mga ibang lipi. Kaya ngayon, pinadala na po, no, pagdala ng mga tungkod na, isa-isang lipi, may isang tungkod na kapangalan sa kanilang bawat lipi, yung bawat lipi, nagdala sila ng isang tungkod para sa kanilang lipi ni Ruben, lipi ni Simeon, ni Judah, na lahat ni Ephraim, Manasseh, lahat po 'yan, no? Hanggang 12 po sila, 12 at special po yung mga libi sa kay Aaron, siya po ang nagrepresent sa lipi din ni Levi. No, sila po lahat, makita natin, sila yung 12 tribes, makita natin. Pero sila po, may inggit din po. Kahit na pareho silang tribo, pareho silang Israelita, isang bayan, iba-ibang tribo, may mga inggit. So noon pa lang, makita po natin yung pagkilos ng Diyos at yung mga tao, ang katangian ng tao at ang katangian ng Diyos. No? No? So kung may maitataas, may i-promote si Lord, meron talagang may inggit. At ito po ay nature po talaga sa tao. Hindi mo siya kayang i-deny ang sarili mo kung tayo isa sa mga ito. Ano po? So ngayon dito makikita po natin na ganito po sila, no? So ito po 'yung context para sa mga Israelita po. Hindi po sa lahat. Context po ito para sa mga Israelita, pero dito may makukuha po tayong aral para sa atin din po. Ano po? So context para sa Panginoon kay Moises. So ang ano po dito, ang tauhan po dito or ang character po ay si Moises, ang 12 tribes of Israel, si Aaron, ano po, ang Panginoon. Sige, siyempre, ang Panginoon pinaka-supreme subject po dito. Ano po? So, sabi nga niya, para matigil na po daw yung pagrereklamo. Ano? Matigil na po patunayan ng Panginoon kung sinong pinili niya. Para matigil na po yung pagrereklamo, patunayan ng Diyos kung sino talaga yung pinili niya. Ang Lord na po. Kung pa talagang pinili tayo ng Lord, si Lord po yung magpapatunay para sa atin. Siya kakampi sa atin. Ano po? So, ngayon, sabi nga dito sa 6, ganoon nga ang sinabi ni Moises at nagbigay sa kanya ng tungkod ang mga pinuno ng bawat lipi. So, bawat pinuno ng bawat lipi, nagbigay na sa kay Moises ng tungkod. Ano po, dito na po yung sinasabi sa verse 6. So, nasa verse 6 na po tayo. So, 12 lahat, pati ang tungkod ni Aaron. So, 12 pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh, sa loob ng tuldang tipanan. So, verse 8, kinabukasan nang pumasok sa tuldang tipanan si Moises, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron. Ayun, may usbong na po yung tungkod ni Aaron. No, sabi nga po dito sa next na talata, bukod sa usbong, namulaklak pa ito, namunga ng hinog na almindra. So, yun po yung sign ni Lord, kung sasabihin niya kung sino yung tungkod na mumulaklak, yun ang pinili niya. At hindi lang namumulaklak, namumunga pa ito, nang hinog pa dun, hinog pa ang bunga, napaka-bless, ano po, tungkod na, tuyo na siya nakahoy, pero namumunga, na ang bunga pa niya ay namumulaklak, tapos namumunga, ang bunga niya na hinog na almindras. Nakita mo po kung paano po binibless, ng Panginoon yung pinili niya. Ano po? So, hindi natin mapapangunahan ang Diyos kung sino talaga yung pinili niya. Kasi, pag ang Lord ang pumili, wala na pong makakapag-against sa Kanya. No? Wala na po. Kasi ang Panginoon yun eh. Paano tayo makapag-against sa Panginoon kung ang Panginoon talaga mag-promote sa isang tao? Ano po? Kung ang Panginoon talaga, siya talaga yung mag-bless sa isang tao, hindi na sa atin, bless tayo. Dahil tayo ay pinili din. Bakit po? Kasi dahil sa dugo ni Jesus, ikaw at ako ay ligtas na sa biyaya ng Panginoon. Kahit ano pa yung nakaraan natin, hindi natin titingnan ni Lord eh. Basta nagsuko ka ng buhay at hindi mo na ulit-ulitin pa yung ginagawa mo dati, gagamitin tayo ni Lord mightily kahit ano pa tayo kasama noon at hindi na natin yan ginagawa, gagamitin tayo ni Lord mightily. No, yes? Ate Chingfong is watching din po, no? Yes, hallelujah. This morning, Ate Chingfong. Sabi nga po dito, inilabas kita sa mga, sabi nga po dito, 9. Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod. Ipinakita sa mga Israelita. Nakita ninyo ang nangyari at kinuha na ng mga pinuno ang kanilang tungkod. So, kinuha na yung mga kanilang tungkod sa mga pinuno.
Sa verse 10, sinabi ni Yahweh kay Moises. Ayun, sinabi, ibalik mo sa harap ng kaba ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. So, ayun po, wala na pong maghihimagsik kasi ang Panginoon na po nagdesisyon na pinili talaga niya ng lahi ng mga Levi, no? Lahi, pag sinabing Levita, lahi sila, tribe of Levi. No, lahi ng mga Levita, sila yung pinili na magdingkod sa tuldang tipanan. Ayun po, no? So, sabi nga po dito, wala nang maghihimagsik kasi nga po, si Lord na po yung nakita na po nila kung paano naghimala ang Panginoon sa mga pinili niya. Ano po, so dito, mamatay sila kung hindi sila titigil sa karireklamo. Ito din warning sa atin. Kung tayo po hindi din po titigil sa karireklamo, mamatay po yung presensya ng Diyos sa ating mga puso. Ibig sabihin, hindi man tayo mamatay physically, pero malayo tayo sa presence ni Lord. Malayo ang ating puso sa Kanya pag hindi tayo titigil sa karireklamo. Kung paano nangusap ang Panginoon sa mga Israelita, ganun din po tayo ngayon bilang mga makabagong mga mananampalataya sa bagong panahon. Makikita po natin, niligtas na po tayo ng Panginoon. Pero kung nagrereklamo pa din tayo, mas mabuti pa noon. Mas mabuti pa sila. Gaganon tayo, mabuti pa sila, ganon. Pero wag na tayong maganon. Bakit po? Kasi mamamatay yung presence ni Lord sa ating mga buhay, maging malungkutin ang ating buhay kung lagi tayo nagrereklamo. Kapag malungkutin ang buhay, wala po yung presence ni Lord. Pag tayo po ay nakasimangot lagi, wala na po yung presensya ng Panginoon. Hindi na po natin maramdaman. Yes, hindi po aalis ang Holy Spirit, pero hindi mo na maramdaman yung presence ni Lord. Kasi the moment na tinanggap na natin ang Panginoon, bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas, automatic po, nananahan na po yung Holy Spirit, hindi na po siya aalis. Hindi na po natin siya welcome, Holy Spirit, hindi na po. No? So, pero hindi natin siya mararamdaman. Hindi na po natin siya mararamdaman kung lagi tayong negatibo ang sinasabi at mga panay reklamo. Ang sabi nga po ng Panginoon, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko ang kung ano man ang sinasabi nilang gusto nilang mangyari. Kaya kung gusto nating mangyayari ang blessings, speak life. No? Life and death, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa ating dila. Sabi niya, at makabinipisyo nito ang sino mang nagmamahal nito. So, ibig sabihin po, buhay at kamatayan ay nakasalalay lang pala sa dila, nandito lang. Kaya kung i-speak natin life, may darating talaga, may darating na blessing. Kung lagi tayong aray, masakit, lagi tayong hindi natin mararanasan yung kagalingan kung lagi tayong nag-speak ng sakit. So, kung kailangan faith, exercise natin yung faith natin. No, bakit po? Kahit ano ang tulad ng mga Israelita, gagawin din sa Panginoon sa kanila. Kung ano po yung kanilang mga declaration, kung ano ating mga declaration, yun po yung mangyayari sa atin. Magmula ngayon, wag na tayong magreklamo kasi dito po, nagrereklamo kasi sila bakit si Moises ang napili. Nagrereklamo sila bakit siya mas mataas kaysa kanila. Kung may mas mataas kaysa sa atin, wag na tayong magreklamo. Alam natin yan. Tinitest yung pagpakunbaba natin. No, kahit na tingnan pa natin mas qualified pa ako sa kanya, hindi naman siya marunong magsalita, mga ganun. Pero wala tayong magagawa siya ay pinili Si Moises hindi marunong sabi nga niya, utal-utal siya magsalita, pero siya yung nangulo sa 600,000 katao. 600,000 katao, lalaki pa lang yun. Hindi pa kasama ang mga babae. Ganon siya pinili ng Diyos. Sila hindi nag-respect kasi sa bakit mas mataas ka sa amin. O sabi niya, kung natin yon, mabasa natin yung mga previews natin ng mga readings, kung tayo nakasunod, nagrereklamo talaga yung mga Israelita at ngayon nagrereklamo na naman. Pero ngayon pinakita na naghihimala, si Moises ay isang Levita. Si Aaron kapatid niya, si Miriam kapatid niya. 'Di ba po? Noon propeta si Miriam, prophetess, 'di ba? Propeta si Aaron pari, no? Sa pari si Aaron So siya yung pinakapunong pari, si Moises siya yung talagang tagapagmamagitan sa Diyos at sa tao noon. Si Moises yung laging nangungusap sa ang Panginoon, laging pinababa niya yung mga utos true sa buhay ni Moises. Harapan talaga siya. Harap-harapan talaga. Kaya nga po, nung si Miriam nag-question, nagkasakit siya. Nagkasakit siya 7 days na namuti yung kalahati sa katawan niya. At pagkatapos ng 7 days, nasa labas lang siya. Pagkatapos doon pa sila umalis nang nakapasok na siya sa tuldang tipanan. So, ngayon po, makikita po natin,
ang hindi talaga healthy sa isang Christian ang nagrereklamo lagi. No, pag tayo po ay nakikupitin siya sa ibang mga naglilingkod din, hindi yan healthy. Kung paano tayo ginamit, i-enjoy lang po natin kung ano ang gift natin para sa Panginoon. Enjoy lang po natin yan, huwag na tayong magrereklamo. Ano po? So ngayon dito, sabi nga po dito, ginawa nga ito ni Moises ayon sa inuutos ni Yahweh. Ano po? So pinalabas, sabi niya mamamatay, may warning po dito. Sabi nga po niya dito, ibalik mo sa harap ng kaba ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. Sabi dito, mamamatay sila kung hindi sila titigil sa karereklamo. Ayun po, no? So, ibig sabihin, ito lang ba ay para sa mga Israelita? Para din po sa atin. Pero ngayon, hindi man tayo mamatay nga physically, kasi nga dahil sa grace ng Lord na, hindi na tayo mamatay agad-agad, pero malalaman natin, unti-unti tayong nawalay sa presensya ng Diyos. Pag magreklamo ka, subukan mo, isang reklamo lang, marami na yung idadagdag, marami nang sinusulsul ng kaaway sa'yo, marami. Pag umaga pa lang, nagrereklamo ka, buong araw na nagrereklamo ka. Kaya umaga pa lang, magpasalamat na tayo. Umaga pa lang, mag-worship na tayo sa Panginoon para mawala na yung mga gawa ng kaaway. Kasi ang kaaway talaga, susulsulan ka para magreklamo ka. Totoo po yun, sa totoong Yes. buhay ngayon. No, kahit na sa ano na tayo, Amen, hallelujah, Marites Garcia, yes. Advites, amen, hallelujah, thank you Jesus, no? Welcome po sa ating devotional time, amen. So sabi nga po dito, mamamatay sila kung hindi sila titigil sa karereklamo. So 11, sabi niya dito, ginawa nga ito ni Moises, no? Ito ni Moises ayon sa inuutos ni Yahweh. 12, sinabi ng mga Israelita kay Moises, mapapahama kami, mauubos kaming lahat. Sabi na naman ng mga Israelita, nagreklamo na naman, sabi na, mapapahama kami, mauubos kaming lahat. Kung mamamatay ang bawat lumapit sa tuldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat. So, sabi niya, so mamamatay kami, mauubos kami kung lahat naman ng papasok doon, lahat ng mga lalapit doon ay mamamatay kaming lahat. So sabi niya, so mamamatay nga po sila kung hindi sila susunod. So ibig sabihin noon pa, simple na instruction, wag kang lumapit pa din. So ngayon, may simple instruction din po tayo, pero hindi natin sinusunod. Ang simple instruction, wag magreklamo, pero magrereklamo pa din. Magpapasalamat, ang bilis lang sambitin ng pagpasalamat, pero mabilis makasambit ng pagrereklamo. Ito lang ba ulam natin? Ganito lang ba yung church natin? Ang liit-liit naman, no? So sa ating buhay ngayon, mula ngayon, no, atin pong stop na po ang ating mga bibig. Watch na po natin kung ano ang ating sasabihin, no? Guard your heart. Guard natin ang heart kasi sa heart po nanggagaling yung pagrereklamo. So ngayon, na sabihin natin, Lord, pinagaling mo na ako dahil sa dugog. Dapat panatag ka. Dapat sabihin mo, Lord, pinagaling mo na ako. Ganun ako minsan tatakutin ka ng sakit. Sabi ko nga, Lord, ako man ay aalis din po dito sa mundog ito. Uwi naman ako sa'yo. Hindi ako matatakot. Sa mga sakit na yan, matagal mo na itong binayaran sa krus, Lord. Kausapin mo ang Panginoon lagi. Kausapin natin si Lord lagi. Huwag tayong mag-rely lagi kasi hindi naman laging kasama natin ang ating pastor. Hindi natin kasama natin ang mga lahat, kahit na sinong tao, hindi natin lagi sila makakasama. Minsan ginagamit lang po sila para tayo tumatag. Pag tayo tumatag na, may mga panahon talaga na may tamang timing, perfect timing na mag-isa ka. Kung pag-isa ka, may authority tayo No, may authority tayo na, halimbawa, kami ni Ate Junmin, naglalakad kami, galing kami sa Sambal, naglalakad almost 5 kilometers, tapos gabi na, naglalakad kami, tapos mayroong mga aso, ang mga tapang ng mga aso, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga bibig ng mga aso na yan, tikom, sa pangalan ni Jesus, umalis kayo mga aso sa harapan namin, malayo na, ang mga aso, hindi pa kami nagsialisan sila. Ibig sabihin po, gamitin po natin yung authority. Pati sa ating mga sakit at karamdaman, may authority po tayo. Kasi kung ano ang sasabihin natin, gagawin ng Diyos.
ikaw sakit at karamdaman, lumayas ka sa katawan ko sa pangalan ni Jesus. Gagamitin natin yung makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, pinagaling na ako, bayad ka na sa krus. So dapat meron tayong katapangan na mag-declare. Yung declaration natin, mangyayari. Kaya nga po sa lahat po ng ating mga nararamdaman ngayon, declare mo lang yan sa pangalan ni Jesus. Pinalayas na kita sa pangalan ni Jesus. Bakit po? Dahil tayo po ay mga Christian, believer of Christ. Tinanggap na natin ng Panginoon bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Ibinigay na yung authority sa atin Lord. bilang mga Yes, tao. Lord. No, nakasalalay sa ating mga bibig. Nakasalalay kung ano po ang mangyayari sa atin. Blessings ang mangyayari. Curse ang mangyayari kasi sinideclare mo eh. So, kaya nga po sa akin, kahit masaktan ko, God bless you. Hindi na ako nagre-release ng hindi maganda. Bakit po? Kasi babalik din po sa akin eh. Babalik sa atin kung ano ang dinideclare natin. Amen? So, declare natin blessings, declare natin mga kasaganaan sa buhay, declare natin yung kagalingan, no? I-declare natin lahat po yan. Dito, sa lugar na ito, dito sa ating binabasa about sa mga Israelita, sa mga lipi o sa Israel, sabi na naman nila, no, dito makikita mo na, mamamatay kaming lahat kung hindi man kami makalapit. No, dinideclare na naman nila, nanay, ano po. So, ngayong araw na ito, sige po, patuloy po nating basahin kung ano pong mangyayari. Sa 18 po, no? Ang 18 po ay nasa ilang chapter po yung ilang ano po ito paksa 4 po siya ang tungkulin ng mga pari, no? So, kung may mga Bible po tayo, i-enjoy po natin yung pagbabasa sa Biblia. Ito po, alam mo ba, walang retirement ang paglilingkod sa Diyos. Dito hanggang 65 lang ba nanay yung Sa naglilingkod? mga services. Services dito? Paglilingkod sa gobyerno o saan man. 65 years Yes, old or 60, 65 or pwede na less. po mag-early retirement pag 60. Pero dito, sa ating paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Habang humihinga pa tayo, kahit 100 years old ka na. Yes. Habang humihinga ka pa, As long at as habang you can. kaya pa natin na paggamit sa Yes. Panginoon, magpagamit po tayo sa Lord. Walang retirement ang panglangit na services. Ano ba? Walang retirement dito. Kaya ito yung pinaka-enjoy. I-enjoy natin. No? Maiwan man natin lahat dito sa mundo, mga physical na kutsik, na may kunsi ka ngayon, meron kang lupain, meron kang bahay, no, kahit na makondominium pa yan o kahit na balasyo pa yan, no, iiwan mo talaga yan. Pero ang hindi natin maiiwan. Sabi nga, mag-ipon tayo ng kayamanan na panglangit. Kasi wala pong mga sisira na, ano po yon, mga insekto, kakalawang, o nanakawin ito. No, ito yung pinaka-the best natin, mag-ipon ng kayamanan na panlangit. At itong ating ginagawa, pangkayamanan ito na panglangit. At serbisyo Amen. ito na panglangit. Yes. Wala pong retirement. Ang tanging retirement na po dito kung aalis na tayo sa mundong Amen. ito. Kasi forever na din tayong makasama na magpuri sa Panginoon, magluwalhati sa pangalan niya, no? So, wala po, no? Buhay man o patay, sa Lord tayo. No, mamatay man ang ating katawan na ito, kasi hindi naman talaga tayo forever, mabubulok po talaga ang katawan na ito eh. Kung tayo aalis na dito, mabubulok ang katawan na ito, pero ang forever na makasama ng Panginoon ang ating kaluluwa, no? Ang sa ating second life o sa pangalawang buhay na wala ng kamatayan, ano po, itong buhay sa mundong ito, meron talagang kamatayan. Physically, mamatay talaga tayo. Pero spiritually, buhay tayo, tagakaharian po tayo. Ngayon pa lang, ang kinina natin yan. Mga tao po tayo sa kaharian ng Diyos. Kung tayo po ay may senior citizen na ngayon, no? Ilang citizen na meron tayo? Senior citizen, o kingdom citizen. Sa akin, kingdom citizen pa lang. Wala pang, ibig sabihin, tagalangit na citizen. No? Hindi tayo taga dito sa lupa, panglangit po tayo. Angkinin po natin 'yan. Yes. Ano po, angkinin po natin 'yan. Kasi nga dahil sa dugo ni Jesus na inalay na sa cross, tagalangit po tayo. Ngayong araw na ito, and glory to God, no? Salamat sa Panginoon. Ready na po ang ating tagalangit na citizen at senior citizen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. No, ngayong araw na ito, ready na tayo. Amen. Yes, Lord. Itutuloy po natin ang pagbasa Amen. dito sa Aklat ng Bilang. Mm-mm. Dito po tayo sa chapter 18. Ito po nga, sabi kanina, meron itong 4 na paksa. Kaya Lord, sa pagbabasa po nito, alam ko nariyan kayo. Yes. Binigay niyo ang kaliwanagan ng aking mata
para ito'y mabasa ko ng maayos, Yes, Lord. mabigyan talaga ng buhay at ng para higit na maunawaan. Yes. Ang pagpapala pong ito ay pagkakaloob ninyo, malinaw ko po itong mababasa Yes, Lord. ayon sa inyong kalooban. Opo, ang una pong paksa natin dito sa chapter 18 ay ang tungkulin ng mga pari at mga Levita. 18. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw ang iyong mga anak na lalaki at ang lipi ni Levi ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa toldang tipanan. Ngunit, Saan po? sa mga gawain ng pari, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki lamang ang mangangasiwa. Tuog. Ang mga kamag-anak ninyong mga Levita ang tutulong sa inyo at sa inyong mga anak sa inyong paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. 3. Subalit hindi sila lalapit sa altar o sa alinmang sagradong kasangkapan sa loob ng santuaryo. Kapag lumapit sila, kayong lahat ay mamamatay. 4. Liban sa kanila ay wala kayong ibang makakatulong sa anumang gawain sa toldang tipanan at wala ring dapat lumapit sa inyo roon. 5. Ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang gaganap sa mga tungkulin sa toldang tipanan at sa altar upang hindi ako muling magalit sa sambayanang Israel. Ayun. 6. Ako ang pumili sa mga kamag-anak mong Levita Yun. upang makatulong mo sa mga gawaing ito. Handog ko sila sa iyo para maglingkod sa akin sa toldang tipanan. 7. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang maglilingkod sa altar at sa dakong kabanal-banalan. Tungkulin ninyo ito, ikaw lamang ang pinagkalooban ko ng tungkuling ito. Sino mang makialam sa iyo tungkol sa mga sagradong bagay ay dapat patayin. Sunod pong paksa, ang bahagi ng mga pari. 8. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng tanging handog ng mga Israelita bilang bahagi mo at ng iyong mga anak habang panahon. 9. Ito ang nauukol sa iyo at sa iyong mga anak, lahat ng handog na hindi sinusunog sa altar, maging handog na pagkaing butil, maging handog na para sa kapatawaran ng kasalanan, o handog na pambayad sa kasalanan. 10. Ito ay ituturing ninyong ganap na sagrado at kakainin nyo sa isang banal na lugar. Ang mga lalaki lamang sa inyong sambahayan ang maaaring kumain nito. 11. Para sa inyo rin at sa inyong sambayanan ang kanilang mga natitirang handog. Lahat ng inyong kasambahayan, lalaki at babaeng malinis ayon sa kautusan, ay maaaring kumain nito. 12. Ibibigay ko rin sa iyo ang pinakamainam sa lahat ng unang bunga ng halaman na ihahandog nila sa akin. Gayon din ang langis, alak at pagkain. 13. Ang lahat ng iyan ay para sa iyo at maaaring kainin ng sinumang kasambahayan mo na malinis ayon sa kautusan. 14.
lahat ng mga bagay na lubos na naialay ng mga Israelita kay Yahweh ay nauukol sa iyo. 15. Lahat ng panganay, maging tao o hayop, na pawang nakatalaga sa akin ay mauuwi sa iyo. Ngunit ang panganay na Israelita at ang panganay ng mga hayop na marurumi ayon sa kautusan ay tutubusin nila 1 buwan matapos isilang. Ang tubo sa bawat isa ay 5 pirasong pilak ayon sa timbangan ng templo. 17. Ang panganay na baka, tupa o kambing ay hindi na tutubusin. Ang mga ito ay ilalaan sa akin. Ang dugo ng mga ito iwiwisik mo sa altar. Para sa iyo rin ang pitso at kanang hita ng kanilang mga handog. 19. Lahat ng tanging handog nila sa akin ay nauukol sa iyong sambayanan. Ito'y isang di masisirang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga anak at sa magiging anak pa nila. 20. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, hindi ka bibigyan ng bahagi sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ako mismo ang iyong pinakabahagi at ang iyong mana. Ang sunod po nating paksa, ang bahagi ng mga Levita. 21. Ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi na ibibigay ng Israel. At ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. 22. Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan, kundi magkakasali sila at mamamatay. 23. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong saling lahi. Subalit walang kaparting lupa ang mga Levita sa Israel. 24. Sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi ng buong Israel. Kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Amen. Ang sunod po nating paksa, dapat ding maghandog ng 10 bahagi ang mga Levita. 25. Sinabi ni Yahweh kay Moises. 26. Sabihin mo sa mga Levita, pagtanggap ninyo ng 10 bahagi ng mga Israelita, ihahandog nyo kay Yahweh ang 10 bahagi noon. Sa makatuwid ay ang 10 bahagi ng 10 bahagi. 10% na ibinigay na una, 10%. Alisin ang 10% pa rin para naman sa kanila. Tithes of tithes. Yes. 27. Ang handog ninyong ito ay siyang katumbas ng handog ng ibang lipi mula sa ani ng kanilang mga bukirin at ubasan. 28. Sa gayong paraan, kayo naman ay maghahandog ng 10 bahagi kay Yahweh sa pamamagitan
ng 10 bahagi ng tinanggap ninyo sa mga Israelita. Iyon naman ay ibibigay ni Aaron, 29, ang pinakamainam sa handog na tinatanggap ninyo ang inyong ihahandog para kay Yahweh. Ayun, pinakamainam. Yes, the best. 40, kaya sabihin mo sa kanila na pagkatapos ibukod ang pinakamainam na handog na 10 bahagi ng buong Israel, ang matitiray kanila na. Iyan ang siyang katumbas ng inani ng ibang lipi sa kanilang mga bukirin at ubasan. 31, at maaari nilang kainin iyon kahit saan, pati ng kanilang sambahayan, sapagkat iyon ang kabayaran sa kanila sa paglilingkod nila sa toldang tipanan. 32, hindi kayo magkakasala sa pagkain ng matitira kapag naibukod na ninyo ang pinakamainam. Ayun. So, ibig sabihin, bago sila kumain, yung pinakamainam ay talagang ibubukod muna nila Para bago kay Yahweh. sila magsimulang kumain, at ang ibinukod nilang iyan ay talagang handog nila para kay Yahweh. Yes. Ngunit kung hindi pa naibubukod at naihahandog kay Yahweh ang pinakamainam at ito'y kinain ninyo, ituturing na nilalapastangan ninyo ang handog ng mga Israelita at kayo'y dapat mamatay. Purihin ang salita Hallelujah. ng Salamat Diyos. po. Salamat po, Nanay Mina, sa makapalinaw na pagbabasa. And glory to God. Isang magsi-78 years old, and glory to God, na talagang napakalinaw. Tingnan niyo po, walang eyeglass. Dayan po yung grasya ng Panginoon. Amen po. Grace ni Lord. Kasi basta magpagamit tayo, lilinawan din yung mata natin. Amen. So, Marilyn Panganiban, Ate Lynn Panganiban, good morning din po, Ate Marilyn. morning. Amen. Sabi ni Ate Celsi, si Ate Celsi ay isang pinsan ni Ate Marilyn. Siya po Yes. yung nag-invite, no? Ate Celsi, Celia Sabala, Yanay. Ano po? So, salamat po. Ate Christy Marasigan, amen. Sabi din po niya, sa lahat din po, nandiyan pa si Ate Tita, nandiyan din po si Ate Chingfong, no? Si Ate Tess Robinyol, nandiyan Ate Marites, no? Garcia is nandiyan pa din. And glory to God, salamat po sa lahat-lahat po na nakarating at sa lahat din po na magre-reply nito. Na po kay Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, alam ko magre-reply din po si Ate Lita de la Paz, no? Kay Complete Total Healing, para din kay Ate Lita de la Paz, Chingpong, Ate Chingpong, amen. So ngayon po, nakita po natin, ito'y ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayun yan ang Yes. kaguluhan eh. Kaya po pala, wala silang party, yung mga Levita, kasi yung lahat ng 10 bahagi sa lahat ng mga lipi ay sa kanila. Kasi sila yung nagsiserve. So, biblical po na talagang may offering. At ang yung offering ay para po sa naglilingkod sa church o sa kung saan po ang pagtitipon-tipon. Di ba po nakita po natin na kung sino po yung inatasan dito. Nakita po natin dito po, nakita natin sa kanila po to. Pero may apply pa din natin ngayon kasi ngayon hanggang ngayon ay ating ipina-practice at sa bawat nagpa-practice pa sa atin, no, sa amin itin-practice pa din natin yung tithes of tithes, 10 of no, sa dito po ay tithes and offering. Dito po talaga ang 10 bahagi. Before pa, halimbawa may natanggap ka, hindi po yung tira-tira na lang iibigay mo. Ibig sabihin, katanggap ka ng 1,000, yung 100, agad-agad mo siyang ibubukod. Yun po yung pinakamainam yun. Hindi yung, ay, mamaya ko na to, ano ko na, bubayaran ko muna to. Pero yung, hindi po ganon. Kaya po, makikita po sa ating buhay, kung sino yung i-bless. Kasi bakit po, hindi man inuuna, kung hindi natin inuuna ang Panginoon sa lahat ng natanggap natin. Halimbawa, makatanggap ka ng 10K. No? So, sa atin, 1,000 yung may bahagi mo to sa gawain ng Diyos. Pero alam natin, hindi na natin
kukwestiyonin kung saan, kasi nga sabi nga po mamamatay kung hindi po sila naghandog din po ng para sa Panginoon. Kasi nga po sabi po din po mga pastor, may po kami tithes of tithes. Halimbawa sa tithes na binigay sa amin, may 10% din po na ibibigay po namin sa part din po ng gawain. Salamat sa Panginoon dahil dito po, ipinaliwanag po dito, at hindi naman ito hanggang sa kanila lang. Kasi hanggang ngayon, mayroon pa din naglilingkod para sa Panginoon. Kahit nasa grace na po tayo, ito po ay talagang makikita po natin, ganun po pala. Dapat hindi i-question po, no? Ay, yung mga pastor, kaya nagkaganon yan, kaya nakasasakyan yan, kaya sa tithes yan galing. No, hindi po, kasi makikita po natin ang instruction ng Panginoon dito din po sa ating mga binabasa na meron talagang part ang mga sabi nga po, wala silang bahagi sa buong Israel, wala silang lupain na mapamana, kasi ang lahat ng ika-10 pala ng mga bawat lipi, yung 12 tribes, ay sa kanila mapupunta sa mga Levita. Kasi sila po yung naglilingkod sa tuldang tipanan. Makita po natin kung paano kumilos at paano may kaayusan ang Diyos mula noon hanggang ngayon, makikita din po natin yan. No, yung mga nagrereklamo, talagang ayaw ng Lord. Mula nang ito ay nabasa natin, marami pong verses, paksa dito, chapter dito, na nagsasabi na yung mga nagreklamo na libing na lang ng buhay, yung mga naghihimagsik na libing din po sila ng buhay, yung mga yung 250 na nasunog, yung pamilya nila Kuhat, ni Abiram at ni Datam ba yun? Na libing sila ng buhay, pati ang buong pamilya nila. Sabi nga po ni Moises na idadamay mo ba yung walang mga kasalanan, di pinaalis yung walang mga kasalanan at yung pamilya na may mga kasalanan na libing na buhay. So sa dito po, kaya po ito po yung warning sa atin na talagang yung pagrereklamo talaga ay iwasan na natin. So ngayon po, sabi nga dito, ang mga kabanata ang mga bilang, kabanata 18, ay naglalahad ng mga alintuntunin, sabi dito, ng mga alintuntunin sa malinaw na tungkulin at suporta para sa mga pari, mga anak ni Aaron, at sa buong lipi ni Levi. No, doon yun po yung konteksto na ating binabasa, Pero may mga aral tayo na may apply po sa ngayon. May mga lessons din po tayong makikita. No? Para po sa atin na mga Christian, na tinatawag na born again Christian, o tinatawag na tayo ay naghahari na po ang Diyos sa puso po natin, kasi tinanggap natin ang Panginoon bilang hari, Panginoon na tagapagligtas, mas malinaw po to sa atin. Sabi nga, kasi tayo po ay nagpa-practice talaga ng tithes, no? So, at sa mga pangkalahatang pananampalataya sa Biblia, ang kabanatang ito ay naunawaan sa pamamagitan ng konteksto ng kabanalan ng Diyos, kaayusan sa paglilingkod at prinsipyo sa pagbibigay at panustos, no? Provision, no? Ang tungkulin at hangganan ng mga naglilingkod, talata 1-7. Ang responsibilidad, ito yung responsibilidad, si Aaron at ang kanyang mga anak ang direktang namamahala bilang mga pari. Sila ang mananagot sa anumang pagkakamali o paglabag sa loob ng tuldang tipanan, no, tabernacle at sa dambana. So may mga paglabag, sila ang mananagot, yung mga pari, no? Kaya sabi nga po niya, ang tulong ng mga Levita. Ang ibang miyembro ng lipi ni Levi ay inatasang tumulong sa mga pari. Ngunit bawal silang lumapit sa mga banal na kasangkapan o dambana. O sa dambana, ang sinumang lumabag ay may parusang kamatayan. So yung mga Levita, 'di ba? Sila Aaron, sila Moises, at ang mga pari ay mga Levita po sila. Yung mga Levita pwedeng tumulong pero bawal silang lumapit sa sagradong mga bagay, no? Bawal itong mga tulong ng mga Levita. Ang ibang membro ng lipi ni Levi ay natasang tumulong sa mga pari. Pwede siyang tumulong sa mga naglilingkod, sa mga pari, sa mga pinakapunong pari, pwede silang tumulong, pero ngunit bawal silang lumapit sa banal na mga kasangkapan. Yung mga sagradong kasangkapan, bawal sila kasi mamamatay po sila, no? May parusang kamatayan sa time na ito. Ito'y time bound na para lang po sa kanila, sa mga Levita o sa mga buong Israelita. So
kahulugan sa atin na mga born again Christian o sa atin na pinagharian na po ng Diyos, no, na naniniwala na hindi sa relihiyon but sa kaharian ng Diyos, sa kingdom of God, naniniwala po tayo, diyan ang ating relationship sa Panginoon. Sabi po dito, ipinapakita nito na ang Diyos ay banal, may takdang kaayusan kung paano siya lalapitan. Ano po? So pinapakita natin na banal ang Diyos, kung paano natin siya lalapitan. Hindi tayo makalapit kung hindi tayo talaga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ano po? Sa bagong tipan, hindi natin kailangan ang pisikal na pari o tabernakulo para lumapit sa Diyos, di ba? No, dahil kay Hesukristo na ang dakilang punong pari, tayo may direktang access sa Kanya. Ano po? Ngunit, nagtuturo pa rin ito ng pagalang, reverence sa Diyos. Meron pa tayong pagrespeto, pagalang sa Panginoon, reverence na hindi tayo basta-basta makalapit kung tayo naman na hindi naman nagsuko talaga ng buhay. So, kahit na lumapit tayo, basta-basta nating, kahit lumapit tayo sa presensya ng Diyos, hindi natin siya mararanasan. Hindi na nangangailangan ito ng mga pari, mga pinakapunong pari, hindi na tuldang tipanan, kundi tayo mismo ang ating buhay ay isusuko natin sa Panginoon para mararanasan natin yung presence ni Lord, yung presensya ng Panginoon. Ano po? So, ang pantusto sa mga pari at Levita, dito po no sa Talata chapter 8 verse 20, ito yung pantustos sa mga Levita at mga pari, no? Walang pamana sa lupa. Sinabi ng Diyos kay Aaron na wala silang mamanahing lupa o bahagi ng lupain sa Israel sapagkat ang Diyos ang kanilang mana, inheritance. Ibig sabihin doon, kaya nga po yung mga lahat ng Israelita ay lahat ng ikasampu nila sa bawat lipi ay nagbibigay sila sa mga Levita. Kasi yung mga Levita wala talagang pamana na sa kanila. Ibig sabihin, walang lupain na pamana, pero yung buong mga lipi, bawat lipi, yung 12 tribes, nagbibigay ng ikasampu. Yun po yung dito sa ating binabasa, sa context na ating binabasa po. Ano po, sabi nga po dito, ang sustinto mula sa handog. Ang kabuhayan ng mga pari ay nagmumula sa mga handog. Kaya nga po, hindi tayo magreklamo na ganun kasi biblical po yan. Biblical po yan na yung naglilingkod sa mga halimbawa ngayon sa mga simbahan, sa mga pagtitipon-tipon, yung ginagamit ng Panginoon, may bahagi po sila. Ano po? No, ang sustinto mula sa handog, ang kabuhayan ng mga pari ay nagmumula sa mga handog upang, sabi niya dito, unang bunga, first fruits. Unang bunga at mga bahagi ng sakripisyo at ibinibigay ng mga tao sa Diyos. Ano po kasi ang Diyos, hindi naman sila kakain. Sa kanya na to lahat eh. Ito, tayo po ay nagbibigay hindi talaga para sa Panginoon, kundi sabi nga po ng Malakay 3:10, para may makain. Dalhin ang buong ikasampung bahagi sa aking templo. No? Sabi nga niya, para may makain. Sino po ang naglilingkod doon? Yun po yung may makain. Ano po? So makita po natin kung paano po itinuturo po dito sa mga bilang pa lang, sa mga Levita pa lang, doon sa mga buong Israelita, itinuturo na po yung ikasampung bahagi. No? Ikasampung bahagi, sa panahon pa lang ni Abraham, nung may nasamsam siya, binigay din po niya kay Melchizedek ang ikasampung bahagi. So makita po natin na ito'y biblikal. Ang ikasampung bahagi, hindi na po tayo mag-question doon, kasi nga po, lahat hanggang ngayon may naglilingkod pa din. Mayroon pa din tayong mga pagtipon-tipon hanggang ngayon. No? So, no, dito po nakikita po natin kung paano po ang kaayusan ng Diyos. No, hindi natin maki-question yan kasi biblical po ito. Ano po? So dito sinabi ang sustinto mula sa handog. Ang kabuhayan ng mga nagmumula sa mga handog, unang bunga, first fruits. No, halimbawa, may 10 tayong avocado, isa diyan ay baka before pa natin kainin kainin yan. Ang isa diyan kasi 10% no, ang isa sa 10, ang 10% po din ay isa. Bigay na natin para sa gawain. Ganon po yun. So, hindi lang po pera. Hindi lang po pera. Yung lahat ng ating kung ano man ang ating produkto, no, kung gusto natin tayo i-bless natin ang ating mga naglilingkod sa Panginoon, ating mga pastor sa church, i-bless natin. Bakit po? Kasi si Lord naman ang magbabalik sa iyo.
No, kasi dito makita po natin kung paano po kumilos ang Diyos. At hindi kasi to ini-extort noon, hindi binibasa, pero ngayon mababasa natin. Sa mga Levita lang. Yes, mga Levita ang sinabihan dito, pero hanggang ngayon sa panahong ito, may naglilingkod pa din. Mayroon pa din pinipili ang Diyos para paglilingkod, para tayo po ay alagaan spiritually, pakainin spiritually. Di ba po? Makikita po natin dito. Ano po? So, kahulugan para sa atin, tinuturo nga po na yan na dito po, nakikita po natin, itinuturo nito na ang prinsipyo sa paglilingkod sa Panginoon kung saan inaasahan ng Diyos na alagaan ang mga taong lubos na naglilingkod sa kanyang gawain. So, yung pag-aalaga natin sa ating mga pastor, sa ating mga naglilingkod din sa Panginoon, sa nag-aalaga sa ating mga kaluluwa, ang Panginoon po ang magbabalik sa atin, yung pag-aalaga natin sa kanila. Ano po? So, dito sinasabi na itinuturo nito na ang prinsipyo ng paglilingkod sa Panginoon kung saan inaasahan ng Diyos na alagaan ang mga taong lubos na naglilingkod sa Kanya gawain tulad ng mga pastor o mga ministro ngayon. Ano mga naglilingkod na ngayon, mga pastor na mga naglilingkod na ngayon, no? So si Lord po yung magbabalik po sa atin kung tayo po ay alagaan din natin sila. Sabi nga po, isa lang pong isang basong malamig no, na tubig ang bibigay lang natin sa ating mga naglilingkod sa Diyos, no? Pagpalain. So ito po ay biblical talaga. Ano po? So ang ika po ipinapaalala dito sa next, ipinapaalala rin nito ang ating buhay at buhay na tunay na kayamanan at seguridad sa buhay ay hindi material na bagay, kundi ang Diyos mismo. Ayan, no? So, ang ikapo tithes, talata 21 to 32, mabigkita natin dito para sa mga Levita, itong ikapo. No? Sa ikapo, ibinigay ng Diyos sa lipi ni Levi ang lahat ng mga ikapo, tithes. No? Kaya nga, tithes, the tenth of tenth, no? Sa tithes, no? Ang ika-10 ng lahat ng ating natatanggap, yan po yung tithes. No? So, 10%, di ba? So, para sa mga Levita, ibinigay ng Diyos sa lipi ni Levi ang lahat ng ikapo o tithes pumula sa mga Israelita bilang kabayaran sa kanilang paglilingkod sa tuldang tipanan. Amen. So, ang ikapo ng ikapo, the tithes of tithes, the ikapo na ikapo, ang mga Levita naman ay kinakailangan ding magbigay ng ikapo mula sa inatanggap. So lahat, kami po, kung makatanggap din po kami, nagbibigay din po kami ng ikapo sa aming lahat ng nakakatanggap. No, natanggap namin. No? So sabi nga po dito, ang mga Levita, yung mga Levita, pag sila nakatanggap ng ikapo, kukunan din po nila ng ikapo. The tithes of tithes po, no? So, sabi nga niya dito, mga Levita naman ay kinakailangan na magbigay ng ikapo mula sa natanggap nilang ikapo bilang handog para sa Panginoon, para kay Aaron na punong pari. Ayun po yung mga Levita na naglilingkod, yung ikapo nila, ibibigay din po nila doon sa pinakapunong pari, sa kay Aaron, no? So, ganun din po yung pinapractice sa amin dito sa CLGF, ganun pa din po yung pinapractice. Amen? So, hallelujah. So, ibig sabihin, alam na natin yun, no? Glory to God, no? So, at least, manaunawaan natin about ito sa ika-10th, no? So, kahulugan para sa atin na mga born-again Christian o sa mga Kristiyano, ang konsepto sa ikapo, pagbibigay ng 10% ng kita, matalim na nakaugat dito. No, dito nakaugat to talaga dito sa context na ito, nakaugat yung tithes na nagbibigay. Hanggang ngayon kung nagpractice pabuntiin tayo ng tithes na ikapo sa lahat ng ating natatanggap, ito po 'yun, no? Para i-bless po tayo, wala naman kung sumunod tayo, hindi naman kailangan ng Panginoon na ng mga ikapo natin. Buhay nga natin sa kanya to nakasalalay. Siya po ang nagbigay. Tinitingnan lang ni Lord yung obedience po natin, yung pagsunod. No po, the blessings of obedience. Kung sumunod tayo, may pagpapala, di ba po? So, ang konsepto sa ikapo, pagbibigay na ika-10% ng kita ay malalim na nakaugat dito bilang paraan sa pagsuporta sa gawain ng Diyos at sa mga lingkod niya. Ano po? So, nagtuturo ito na ang lahat ng tao, maging mga leader ng iglesia o naglilingkod ay saklaw ng utos ng pagiging tapat sa
pagbibigay sa Panginoon, no? So yun po, no. So ngayon, tinuturuan po tayo, marami pong pagtuturo, pati mga tithes, tinuturuan po tayo na kung sino pong nakalagay doon, yung nagmumulaklak siya, yung napili, namumulaklak ang kanyang tungkod, si Aaron, wag na tayo magreklamo kung sino nilagay ni Lord na maglilid para sa atin. Kasi nga po, nilagay sila diyan kasi sila po yung pinili. At tayo po ay pinili din po tayo para sumunod at sila din po ay may mga leader din po yan. Yung mga pastor natin, may mga leader din po sila. At ang pinaka-leader natin ang Panginoon. Ang Diyos ay nasa kaayusan. Kung hindi tayo marunong sumunod sa mga taong nakikita natin, paano tayo sumunod sa Panginoon na hindi natin nakikita? Kung hindi natin kayang mahalin yung mga taong ibinigay ni Lord sa atin para tayo ay turuan, paano natin kayang mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita? Nakikita yung mga leader natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi nakikita. Kaya nga po, tinitest ang humility natin through sa mga leader na binigay niya sa atin. So, makita po natin kung paano kumilos, paano ang Diyos nasa kaayusan sa puntong ito. No, sa verse 17 at 18, nakikita po natin, para sabi nga mamamatay kami kung lalapit kami, kung saan hanggang ngayon, no, kung ano yung pinagbabawal, yun po yung gagawin ng tao. Kahit Christian na, kahit alam niya yung bawal, yun ang gagawin. Ganun din po noon, tingnan nyo po, kahit na pinagbabawal na, nagreklamo pa din sila, sabi nga wag nagreklamo na din sila, mamamatay kaming lahat kung kami po ay lalapit doon. So, hindi na lang sila lalapit. Kasi yun ang gusto ng Lord. So, kung ano ang gusto ng Lord, sundin lang po natin, may pagpapala. So, kung ano man ang gusto ng Lord, kung sinong itinalaga, maging respect lang din po tayo kung sino nilagay, wag na nating questionin kahit na grade 1 pa siya. Kahit grade 1 pa lang grade 1 yung pastor nyo. Kayo ay talagang nakatapos. So, wag na nating questionin kasi ito ay pang-spiritual, ito ay pang-langit na mga, no, minsan nga sabi ni Lord, pinipili niya yung walang alam dito sa mundong ito para mapahiya yung may mga alam. Mapahiya yung mga marurunong sa mundong ito. Amen. So, yung tinetest po tayo sa ating humility sa Diyos. No, sa ating buhay ngayon, kahit wala man tayong pinag-aralan, kung tayo napili ng Lord, grade 1 lang tayo, mayroong grade 1, nagpapastor, grade 1 ang kanyang pero siya ang pinili. Kasi, ang pagpapastor po, hindi to about paggraduhan. Sa professional mo. Kung di about ito sa pag-aalaga, paano mo alagaan yung mga tao sa paligid mo, yung mga tao na ibinigay ni Lord para alagaan mo. Yun po yun, pastor. Kaya nga pastor, from the word pastor, shepherd, no? Nag-aalaga ng mga tupa. So ngayon po, kaya nga pastor ang pangalan, o ano pa man, kung ano man ang nilagay sa atin ngayon, na siya po yung pinagkatiwalaan para sa iyong kaluluwa, i-respect natin sila kahit na hindi man sila ganun edukado sa mundong ito. Hindi po yan ang binabasihan ni Lord, kundi ang binabasihan niya yung puso po ng pag-aalaga. Yun po, no, yun ang binabasihan po ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay maraming itinuturo ng Diyos. Amen. Napakadami tithes, magrereklamo na naman, at yung mga pinili ng Diyos, hindi na maku-question kasi pinili na Katulad po dito sa una, kung balikan natin yung chapter 17, hanggang sa chapter 18, makita po natin kung paano yung mga Levita pinili ng Panginoon. Paano si Aaron na pinakapunong pari sa lahi ng Levi, siya yung pinakapinili na manguna, pinakapunong pari, at si Moises yung talagang nakapag-usap lagi sa Panginoon. Isa din po siyang Levita kasi magkapatid po sila ni Aaron, no? Si Moises at si Aaron ay talagang magkapatid po sila, no? Physically, biologically na magkapatid po talaga sila. So makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon sa ating binabasa sa context na ito. Amen. Amen. Salamat. Amen. Sabi ni Ate Silsi. Amen. Sabi ni Ate Lynn. At sa lahat po, no? Glory to God, no? Salamat po na tayo po ay naunawaan natin ito. At mas lalo pa nating mamahalin ang ating mga pastor na pinagkatiwalaan po din sa atin ngayon. Paano mai-apply? No? Paano mai-apply? Kasi hindi naman tayo Levita, hindi tayo Israelita. Pero nandito po ito, pwede nating i-apply sa panahon ngayon. Sa panahon ng ating paglilingkod ngayon sa Panginoon. Kaya mula ngayon, hindi na natin questionin bakit pa may tithes, bakit pa may offering. No po, hindi na natin ma-question yan. Kasi yan po ay biblical. Ano po, kasi nga po, lalo na sa mga full minister, na wala talagang ibang inasahan, kundi po, nag-full na sila na
naghumahayo, full na sila si Lord po ang nagpapakain. May darating. Totoo po 'yun, no? Hindi naman tayo nabubuhay sa mga bigay-bigay ng tao, pero nabubuhay po tayo sa faith. Yun ko, mayroon lang ang hipuin ng Panginoon, mayroon lang biglang dumating kahit hindi ka humingi, may dumating, ganun po. Kasi alam ni Lord, pag tayo po ay tuluyang nagsuko ng buhay sa Kanya, tuluyang nagsiserve sa Kanya, God will provide. May provision. Amen. Amen. Hello po, Atilita Misyo. Kumusta po kayo, Atilita de la Paz? Amen. Ano po? Hallelujah. Salamat po sa buhay ni Atilita de la Paz, na pinagaling na, pinalaya na, sa lahat ng sakit at karamdaman, pati si Kuya Amen. Bob, at long life po para sa kanila. Maraming pong nananalangin para sa kanyo din po, Atilita Amen. de la Amen. Paz. And amen. Glory to God. No? So, sige rin, Nanay, kung ano po pang maidagdag nito ngayon. Na context po. Ang maidadagdag ko, nasabi na ni Pastora, talagang dapat ang iwasan natin ay ang pagrereklamo. Mabuti na lang, iba na yung ang nangyayari sa atin ngayon, hindi katulad noon. Ay noon, pag talaga ikinagreklamo, ay talagang anong kabayaran? Kamatayan. Ay ngayon, kaya laging paulit-ulit, huwag magreklamo, para hindi natin danasin ang ganon. Dahil ang sinasabi ditong kamatayan, hindi lang yung pagkawala ng buhay, kundi yung pagkalayo natin sa ating Panginoon. Pag tayo'y malayo, ay malayo ang pagpapala. Kaya dapat tayong maging maayos. Itinuro sa atin kung paano yung lahat ng mga bagay-bagay. Laging number 1 is pag-ibig. Amen. Yes, pag-ibig at pag-ibig. At huwag magreklamo. Kung nararanasan natin na nakikita natin na talagang merong kumbaga hindi talaga nakikita natin na hindi tayo kaibig-ibig para sa kanila, sabihin na lang natin, Lord, kayo na po ang bahala. Ang una niyo pong turo sa akin ay pag-ibig. Turuan niyo rin po akong matutong magkaloob ng pag-ibig sa lahat. Yes, at sabi naman po ninyo, kung sino man ang nanunuligsa sa inyo, ika nga, at saka yung sasabi ninyo talaga, sa anumang pakikidigma, dahil ang ating buhay ay talagang tayo naroon sa pakikidigma. Dahil ang ating kaaway, hindi tayo nilalayuan. Lalo na yung talagang nagsisikap na lumapit sa Panginoon Diyos. Ba't ang kaaway sunod ng sunod? Dahil gusto tayong makuha. Kaya dapat tayong laging mapanalanginin. Amen. At ika nga, ang sabi nga niya, sa anumang pakikitigma, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, hindi ko kayo pababayaan, ipagkakaloob ko, o sa inyo ang tagumpay. Kaya Lord, lagi nating asahan na kapag tayo ay laging lumalapit, hindi tayo gumagawa ng masama, walang anumang bagay na hindi natin sinusunod, ang sabi nga niya, sa iyo ang tagumpay. Kaya kung tayo ay alam natin na malinis, gumagawa tayo ng kaparaanan para mapanatili ang kalinisan, inaasahan ako sa aking sarili mismo. Inaasahan ko na ang pagpapala ng Diyos ay nasa sa akin. Victory ay binigay niya sa akin. Amen. At sabi ko nga, Lord, salamat po. Alam kong inihanay niyo na ako sa hanay ng mga mananagumpay. At hindi ako matatalo ng anumang kasamaan. Yes, sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon Diyos, asahan natin na suot natin ang baluti ng Panginoon. At yun ay ang salita ng Diyos, na yun ang makatatabas, makapapatay sa nagliliyab ng apoy ng kaaway. Kaya ang tabak ng banal na Espiritu ay lagi nating gamitin. Amen. Alin yun? Ang banal na salita ng Diyos. Kaya katulad nga dito, iwasan natin ang magreklamo, huwag kung ano-ano ang sasabihin, lalo na sa namumuno sa atin, at kahit kanino pa man. Dahil ang lagi kong na hindi nawawala sa akin, ang sabi ni Lord, ano man ang gawin niyo sa kapwa niyo, ginawa mo sa akin. Walang nalilihim kay Lord. Wala. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating pinaplano, yan ay alam lahat ni Lord. At ang isang tagubilin dito talaga, huwag magreklamo at lagi tayong magbigay ng tithes. Dahil yon ang kinakailangan sa toldang tipanan, at sa ngayon wala ng toldang tipanan, yon ang kinakailangan ng ating mga namumuno sa ating simbahan.
Yes. Kaya dapat natin laging alalahanin ang ating pastora, ang ating kung sino man ang naglilingkod sa atin, sapagkat sila ay ipinadala ng Diyos para siya nating tagapamagitan sa pananalangin. Yes, kaya ang ating tithes, yes, tithes and offering ay lagi nating pagtapatan, sapagkat ang pagtatapat sa anumang bagay na kinakailangan ay pagtatapat sa Panginoon. Kaya Lord, ako, kasama na ang panalangin, tulungan niyo po ako na makagawa ng lahat ng bagay na ninanais niyo para sa akin, sapagkat alam ko meron kayong bagay na ninanais na magawa ko, at yun ay lagi kong hinihiling sa inyo. Sabihin niyo po sa akin kung ano yon, at kayo rin ang tutulong para magawa ko yon, para ako ay maging karapat-dapat sa inyo, at lalo ko kayong makilala. Sapagkat kung kayo lalo kong kilalang kilala, lalong nagiging napakaayos ang aking paglilingkod sa inyo. At dahil dyan, salamat po Lord, alam ko na ang lahat ng kabutihan ay talagang naibigay nyo na sa akin, at ito'y magagamit ko ng maayos ayon sa inyong kalooban. Wala po akong magagawa kung ako inyong pababayaan, kaya ang lahat ay sa inyo ko ipinagkakatiwala. Salamat po aming Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at sa lahat po. No, sabi nga po, salamat po nanay. Sabi nga po ni Ate Lita, may comment po si Ate Lita. Totoo po, noon pag nagreklamo, mamamatay, and now by grace of God, laging may second chance at na magbago. Amen. Thank you po Ate Lita. Amen. Yes. Hallelujah. So, sabi nga po, amen. No, salamat Amen. po na noon magreklamo mamamatay, pero ngayon po, pag magreklamo tayo ngayon, hindi po tayo mamamatay physically, pero yung ating ang presensya ng Diyos, parang hindi mo na mararanasan pag lagi kang nagreklamo. Ako, ano ko yan, parang maramdaman ko na lumalayo yung presence ng Lord, hindi ko mararanasan. Kahit nandito siya nananahan sa ating mga puso, hindi mo na siya mararanasan. Hindi na siya magparamdam sa atin pag tayo'y laging nagre-reklamo. Magigrave ang Holy Spirit. Magtatampo po siya. Kaya nga po, kung hindi ka na makaranas, sakitin ka na. Ibig sabihin sakitin, madali ka nang masaktan, madali ka nang makapag-release din ng mga masakit. Kasi nga, hurt people. And love people. Ibig sabihin, you cannot give what you don't have. Kung ano pong nasa puso natin, yan ang lalabas. Kahit na gusto nating mahalin ng isang tao, pero sa puso natin ay puro to galit pa din ang lalabas. Bakit po? Hindi ka makapagmahal kung wala kang pagmamahal sa puso ng Diyos, pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. No? So sa ating buhay ngayon, na kung tayo po ay nagrereklamo, kulang tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Kulang natin, ang Panginoon, sapat ang mga pagmamahal niya. Sobra-sobra pa ang pagmamahal niya sa atin. Sino ba naman? Kahit asawa mo, hindi ka kayang ipaglaban sa krus. Yes. Kahit asawa mo, kahit anak mo, hindi kayang mamatay para sa iyo, para sa iyong kasalanan. Yes. Si Jesus lang po yun. Grabe, more than pa sa anak, more than pa sa asawa, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun po yung unconditional love, agape love. Kung nararanasan natin yan, dahil atin pong pinapasok sa puso natin ang Panginoon, wala na pong pagrereklamo. Kung magrereklamo pa tayo, hindi totoong naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Totoo po yun. Kasi nga po, sa paghininga pa lang natin, sa umaga pa lang natin, na nagising tayo, thank you Lord. Isa pa ako sa nagising sa umagang ito, thank you Lord. No? So maka-thank you Lord ka eh. Kasi unang blessing, magising. Opo. Kaya kung maka-thank you, pag umpisahan natin ang ating umaga sa pagpasalamat, puro na yan pasalamat sa buong araw. Pero umpisahan mo sa reklamo. Di ba puro reklamo na susulsul sa'yo ng kaaway? Susulan ka na, di ba? Tingnan mo, walang laman yung ano mo, yung bigasan mo, tingnan mo, walang laman pitaka mo, lahat na lang makikita mo. Pero kung sabihin mo, Lord, ako'y pinaka-bless ngayon kasi nagising pa ako sa umagang ito. Lord, thank you, Lord, nagising pa ako sa umagang ito. Yun. Lahat na lang, puro na yan, thank you. Thank you, Lord, sa aking nakikita mga kasama. Ang gaganda nila. Pag ganun po, alam mo ba, kung tayo maganda ang puso, lahat ng makikita mo maganda. Pero kung ang puso natin ay talagang puro na lang reklamo, lahat ng nakikita mo, kahit pinapagamaganda pa yan, tingnan mo yung kapinsanan niya, tingnan mo kung saan siya nagkakamali. Yun po yun. Kaya pakikita mo yung puso na maganda, puso na nasa Panginoon, lagi yang maganda ang lahat na nakikita.
Pero kahit na sa basurahan pa yan, maganda. May kagandahan yan. Kahit ay, salamat sa basura, ma-recycle pa namin yung iba. Di ba po? Pero kung tayo po ay laging nagrereklamo, lahat na makikita natin pangit. Kahit maganda pa yan, pangit pa din sa paningin mo. Bakit po? Kasi nasa puso po yan. Nasa puso. Kaya nga po, ngayon pa lang, atin pong umpisahan ang ating araw sa pagpasalamat. Amen? So ngayon, sabi nga po dito ni Atilita, yes, amen? Sabi ni Atilita, amen, alam nating anointed ang mga hinirang ng Diyos para mamuno at mag-leader na sa atin spiritually, at if we love God, no, same din sa ating mga spiritual leader, love, respect, and tulungan din sila sa mga pangangalagaan at gawain ko, no, ang gawain to glorify our God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, yun po. Thank you po, Atilita, no. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. No? So, yan, nag-smile. O nga po, sabi nga po ni Pastor Gani noon, sabi niya, kung maganda daw yung puso natin. Kung ang puso natin ay dalisay, pure heart. Kahit ano pang nakita mo, kahit sa basurahan pa, may makikita kang maganda diyan. Pero, kung tayo daw ay ang ating puso ay punong-puno ng hatred, punong-puno ng talagang kadiliman, kahit na pinakamaganda, Miss Universe pa yan, hahanapan mo yan ng kapansanan, kapintasan, ano nga maganda nga, matangkan, maganda, tama yung height, pero tingnan nyo po, sabi niya, pero tingnan mo, di ba, sakang, gaganon. Ibig sabihin, makikitaan pa din. No? Kaya ngayon, kahit na ang dami-dami ng ginawa na maganda ang tao sa isayo, pero makikita mo pa din yung isa na nakagawa lang ng isa na pagkakamali, doon na nakatingin. Ay, ayan na, ganun na yan si pastor, ganun na. So, ibig sabihin, dapat, ngayon pa lang, umpisa natin sa pasalamat. Ngayon pa lang, tingnan natin yung mga magandang bagay. Tingnan, pasalamatan natin ang lahat ng ginawang sa atin ng Diyos. Hindi mo na makikita yung mga may patch na yun, matabunan na yung mga pangit. Dahil nakikita mo yung kagandahan ng Diyos. Katwiran ni Jesus ang nakikita sa atin. Sino ba naman tayo? Pero talagang isa tayo sa binigyan ng grace ni Lord. Marami po, no, isa tayo sa binigyan ng grace ni Lord. Ang iba, namatay sila pero walang grace ni Lord. Wala pang grace ni Lord noon eh. Bakit po? Wala pa si Jesus. Hindi pa nagkatawang tao ang ating Panginoon para magligtas sa atin. Na grace ni Lord ngayon na, Lord, thank you, isa ka ko na nabahagi na ng grasya mo, na kahit sa makasalanan pa ako namatay ka na para sa akin. No? Yun po sa Roma 5:8. No? So, kung sa ating buhay ngayon, mga kapatid, mga kaibigan sa Panginoon, kapatid, magkaisa, isa lang tayong katawan sa Panginoon, na Panginoong Jesus, no? Siya yung body, tayo yung body of Christ. No, magkakaisa po tayo. No, kung nagkakaisa po tayo, mas mabilis nating ma-win ang buong mundong ito. Nasa yung mga nagsasamba pa na mga idolatry, lahat yun mabilis. Kasi pero sa kayo sinasabing mga born again, pero tayong mga sinasabing mga Christian, tayo pa yung mga division. Ay, sa kanila lang yan, mga ganun. So dapat sa ating mga Christian magkakaisa po tayo para Amen. sa pagsulong ng gawaing ito. Hindi natin tingnan yung denomination. Lord. Tingnan natin kung sino yung nagligtas sa atin. Wala pong simbahan, wala pong pangalan ng simbahan ang namatay sa krus, nag-alay ng buhay para sa atin. Si Jesus lang po yan. Kaya, no, hindi po natin bahariin yung mga division sa mga churches. No, sa ating buhay, magkakaisa po tayo. Ano po, sa ating, hambang may buhay pa po tayo, iparanas natin kung paano tayo nakaramdam ng pag-ibig, nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Ipamahagi po natin ito. Papasalamat. Wag na nating, umaga pa lang, wag na nating bahariin yung pagreklamo. Yan na naman, umaga na naman. Wala na naman akong wala na naman ulam, mga gano'n, no? So, dapat wag na natin yan. Ay, ganito pa din ang ulam. Tuyo pa din. Hapon tuyo, ngayon tuyo. Noodles pa din, noodles na mga gano'n. So, wag na natin yang pari ng pagreklamo. Wag na natin gayahin ng mga Israelita noon na nagrereklamo. Bagong panahon na tayo ngayon. Nasa grace tayo, pero marami pa din ang nagrereklamo. Totoo po yan. Marami pa din. No? Minsan nga,
ako pagka nag-umpisahan ko nagreklamo, Lord, in the name of Jesus, malis ka sa akin, reklamo. Minsan, nire-review ko yung sarili ko. No, kung makaranas tayo na yung bibig mo ay nagsasalita na pala ng reklamo, rebuke natin. In the name of Jesus, mayroon tayong karapatan, authority na rebukein yung mga diablo na pumapasok sa ating isip, pumapasok sa ating puso. Rebukein natin in the name of Jesus, umalis ka diyan, espiritu sa pagrereklamo sa pangalan ni Jesus. Hindi na siya kasi pinapahiya mo na siya eh. Ayaw mo siyang tanggapin eh. No? Huwag mong tanggapin pag mayroon ng pagrereklamo sa puso natin. Huwag na natin tanggapin yun. Rebuke mo na. In the name of Jesus, umalis ka pagrereklamo sa puso ko sa pangalan ni Jesus. Hindi na siya makakapagkilos kasi umalis na eh. Nire-rebuke mo eh, ayaw mo sa kanya eh. Kasi kung sabi mo, meron akong diabetes, siyempre, inaangkin mo, kaya nagkakaroon ka. Bakit po? Hindi umaalis. Bakit? Hindi mo na mahal mo eh. Inaangkin mo, ay dito pala, gustong-gusto pala niya ako. Sabi niya, ako merong diabetes, ako merong high blood, ako merong maintenance. Minimintin lang yung sakit natin na high blood, minimintin lang. Laging nagiinom ng kasi maintenance eh. Mayroon akong maintenance high blood. Ano ibig sabihin? Tingnan natin kung ano ang sasabihin natin, yun ang gagawin ng Diyos. Ako'y wala ng high blood. Pinayaran na yan ng dugo ni Jesus sa krus eh. Binayaran na yung mga latay sa krus eh. So ngayon pa lang, matuto po tayo. Matuto po tayo sa mga sasabihin po natin. Amen. Sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, amen. At nakikita pa tayo na nakawangis at Diyos, ng Diyos. We are special and unique. Amen. Yes, mga maganda tayo. Bakit po? Mga maganda, mga matalino, lahat ng katangian na nasa Diyos ay nasa sa atin. Tayo yung representative ng Panginoon, ambassador of Christ, kamukha, image bearer, kamukha at kawangis ng Diyos. So, dapat hindi tayo makitaan ng mga negative na sasabihin. Kasi, tayo, makamahiya naman na tayo sa ating sarili. Bakit po? Kasi inaangkin natin Christian po tayo, pero nagrereklamo po tayo. Inaangkin natin Christian po tayo, pero hindi makikita yung ugali ng Panginoon. Katangian ng Diyos. So, ngayon po, bilang mga Christian, angkinin po natin na tayo kamukha at kawangis talaga ng Diyos sa ating mga salita, sa ating mga gawa at sa ating mga paglakad. Mula ngayon, wala na yung kahapon, wala na kinalimutan na yun ng Diyos, pero magsimula tayo ngayon. Kung mayroon pa man tayong huwag na tayong mag-guilty din po sa mga ating nagawa, kasi tapos na yan, binayaran na yan ng Lord sa cross, dahil nga sa kanyang dugo, nagbayad ng ating mga kasalanan. Hindi na natin din mag-guilty. Kung mag-accuse man sa atin, sabihin, saan man yung record? Ikaw, Pastor Bergie, ganito ka dati. Ganito. Wala nang record. Bayad na, dilinis na ng dugo ng Diyos. Mas matindi pa sa chlorine. Matindi pa sa chlorine, matindi pa sa Sondrox. Bakit po? Kasi dugo ni Jesus ang nagbayad sa atin. Amen. Dapat lumakad po tayo na may kapanatagan, no? Ngayon po, pong kantahin po ito. Sabi nga po ni Ate Lita, amen. Ganyan din po ang sinasabi ko. Lita, get up. Huwag kang magtamad-tamad. Hallelujah. Ang ating sarili pala sabihin, get up. Pastor, huwag ka na magtamad-tamad. Thank you po, no? Salamat po. Ganun po. Nire-review ko talaga pag may magreklamo na ako, pag nagalit na ako, pag umpisa nang nagagalit. No, in the name of Jesus, Espiritu sa galit, lumayas ka. Hindi ka taga rito sa puso ko. Ito po ay templo na ako ng banal na Espiritu. Yes. Pag sinabi na tayong templo ng banal na Espiritu, huwag na natin pariin yung mga bad na mga tatangian natin. Huwag na nating tanggapin uli. No, pinalayas na, huwag na nating i-welcome uli. Ano po? Salamat sa Panginoon. Thank you. And tayo po'y mag-awit. Yes. Lord, salamat po sa mga bawat isa na nandito po nakapanood. Sa buhay po ni Ate Christy Marasigan, sa buhay po ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bab, sa buhay din po ni Ate Lit Salcida, Ate Lorna Mijares, Ate Karen Walahastian, Ate Celsi, no, Ate Lynn Panganiban, Ate Pastora Cherry, sa buhay na po ng lahat, Ate Tess Robinyon, Ate Ching Fong, no, Ate Jessica,
no, of Dayanira San Juan at sa buong San Juan family, sa buong De La Paz family kay Ate Olive. Lord, lahat-lahat po na makapanood pa dito sa replay din po, Panginoon, ngayong live, silent viewer, sa amin din pong lahat dito, sa buhay ng mga kasamahan dito, kay Nanay Mina, Ate Junmin, Panginoon, at sa lahat-lahat po, kay Tatay Norbing, kami pong lahat, Panginoon, nagkakaisa na manalangin para sa good health and protection sa bawat isa, sa magitan ng iyong mga latay, pinagaling mo na kaming lahat. In the name of Jesus, lahat ng nakapanood dito, lahat ng nakapakinig, kahit hindi man na-mention ang pangalan, na nakapakinig at nakapanood dito, Lord, na mayroong himala sa kagalingan ng bawat isa. Lord, dahil Panginoon, sinabi mo na, nasabi mo na, at nabayaran mo na itong lahat sa cross, Lord, sa pamagitan ng iyong mga latay, pinagaling na po ang lahat. Ano man yan, Lord, kahit anumang mga sakit karamdaman yan, kahit matindi pa, kahit stage 4 cancer pa yan, Lord, walang hindi mo makakayang makapagalingin. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Mula ulo hanggang talampakan ay pinagaling na po ang lahat sa pangalan ni Jesus. At lahat din po, Panginoon, ng aming mga pangangailangan ngayon, mga needs namin, Lord, hallelujah, ay pinatagpo mo na. Lord, lahat-lahat ng mga pangangailangan sa mission, church building man yan, kinatagpo mo na. Pira man yan, Lord, kinatagpo mo na. Lord, mga provision man yan sa aming pagbiyahe, kinatagpo mo na. In the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, kami pong lahat, Panginoon, ay provided. Lord, kung may mission, mayroon kang provision para sa mga nagmi-mission. Lord, sa buong mundo, mga missionary, mga evangelist, Lord, Panginoon, mga pastor na nagmi-mission sa buong mundo, ay kinatagpo mo na ang pangangailangan. Lord, lahat po, Panginoon, ng mga pamilya din po namin, Panginoon, na kami po'y nakarepresent, Lord, para sa pagsamba, pagpuri sa iyo, Lord, Panginoon, package na yung buong pamilya. Sinabi nga po ng salita mo, Lord, isa lang ang sumasampalataya sa iyo, buong kabahayan na ang naliligtas. Thank you, Lord, sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Lord, in the name of Jesus, sa lahat ng mga Panginoon, ni-reach out namin ng mga tao para madala sa paanan mo, ikaw na po yung kumikilos sa kanilang mga puso, ikaw na po yung kakausap sa kanila, Lord, dahil nagawa na po namin yung role namin, Panginoon, na ipahayag yung mga salita mo, Panginoon, in season or out of season, oh God. Thank you din po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa, Lord, sa pag-alis, pag-uwi sa bahay, ano man ang mga itinerary, mga trabaho, Panginoon, balutin mo po yung bawat isa ng yung banal na dugo sa pag-alis, pag-uwi pa sa bahay, saan man pupunta, sa mga trabahoan. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa, Lord, sa mga buong pamilya din po namin. Father God, in the name of Jesus, and Lord, salamat din po, Panginoon, sa lahat-lahat ng bumabiyahe ngayon, Lord, sa lahat man, paging sa kalsada, sa mga sasakyan, Panginoon, hallelujah, na sa kalsada, sa himpapawid, ng mga sa yung eroplano, Panginoon, na mga bumabiyahe, Father God, salamat sa pag-iingat mo, and even sa mga karagatan, sa lahat-lahat po ng mga kapatiran namin, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, ingatan mo po sa mga kalamidad, Father God, ingatan mo sa mga lahat-lahat ng mga kasamaan, Father God, in the name of Jesus. Kaming lahat po, Panginoon, ay binabalot mo na ng iyong banal na dugo, natatakan mo na kami ng iyong banal na Espiritu, Lord, hindi na po kami mawawala sa presensya mo. Thank you, Lord, ang kalwalatian, ang karangalan, at pupuri, sa iyo lang namin ibinabalik, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Sige po, kantahin po natin yung give thanks, Nanay. So, kantahin natin yung magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa umagang ito. Give thanks. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. 1 Chronicles 16:34. Pasalamatan natin ang Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Kuya Ferdlin Malabanan. What's replay lang po, Kuya. God bless you. Good morning po. Yes, good morning din po. Hallelujah. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, give thanks. Salamat po, Panginoon. Kami po, Panginoon, nagpapasalamat, Lord, sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat sa pagkakatiwala. Pinagkatiwala mo ang lahat para sa gawain ito, Lord. Ikaw po, Panginoon. I-bless mo ang lahat. Lahat-lahat, maging nagka-watchman ito sa late man, magre-replay lang po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hawakan mo po ang bawat isa sa buong mundo, kaming lahat na nakapanood nito. At lagi namin pinapanalangin ang buong Pilipinas, mula sa Presidente, sa Senator, hanggang sa mga lahat ng opisyal, from pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Panginoon, lahat ng naglilid po, Panginoon, sila po ay maliligtas din, makatanggap din sa iyo bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, at magising sa katotohanan. Lahat po ng mga usapin, Panginoon, all is well. Ikaw po yung mag-ayos kasi Diyos ka ng kaayusan. Salamat po, Panginoon. Sinabi nga po ng salita mo, kung mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan po sa mga malalaking bagay, lalo na ang bagay sa kaharian mo. Lord, lahat po ng nakapanood nito, lahat po ng buong mundo ay aming ipinapanalangin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa buhay po ni Kuya Ferdlin Malabanan din po. Sabi niya, God bless po, no, to all, no. God bless din po, Kuya Ferdlin Malabanan. Watch replay lang po, no, so i-watch replay lang po. Maraming salamat po, sabi ni Ate Celsi, maraming salamat din po. No, glory to God. Amen. Sabi ni Ate Ching Fong, glory to God din po. At saka Ate Tis Ropinyol, at good Dr. Hart, at sa buong pamilya din po nila. Salamat din po. Amen. Glory to God. At tayo po ay pinagaling na po ni Lord. Lahat. Yes, At Lord. pinagpala po. No, thank you so Amen. much, everyone. Glory We to love you God. with the love of the Lord. Amen. Yes. God bless. Shalom. Yes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, Thank God you. bless us all. Shalom to all. Atilita Shalom de La to Paz. all. God Shalom bless. to all. God bless. At God Kuya Bob. bless Thank us. you. Glory to God. Glory to God. Ate Celsi. At buong Yanay lahat sa po. Bala Family. Atilin. Atilin Panganiban. At sa buong sa Pastora Cherry. Lahat po. Lahat po tayo ay pinagpala ng Lord. Amen. Di man tayo na-mention dito. Tayo po ay kilala ng Lord. Amen. Hallelujah. God bless everyone. Sa mga nagko-comment, sa hindi nagko-comment, God bless po. Sa mga magre-replay, God bless. And shalom, we love you all. We love you po. Sabi ni Ate Lita de La Paz. We love you din Thank you po. Thank you po, Ate Lita. Thank you. Yes, thank you. alam mo na yun. Alam niyo na yun. God bless. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, uuwi na po sila sa Tuesday. Amen. Hallelujah. Sino po kaya uuwi? Sino? Sila Pastora siguro. Sila Pastora. Sila Pastora. Amen. Yes. Ngayon, Tuesday. Tuesday ngayon eh. Amen. Dito po, Tuesday na po ngayon. Amen. Yes, Lord, salamat po sa protection mo po. Traveling mercy po nila Pastora at buong team. Pauwi na po dito sa Mindes, Lord. Salamat po. Dahil pinagpala, salamat sa katagumpayan po sa buong team ni Pastora Nelia. In the name of Jesus. Amen. Yes. Sana sila Pastora. Yes, sila Pastora Nelly. Yes po. Tuesday po ngayon. Ngayon po ang uwi do po nila. Yes.
Salamat po, no. God bless po. Patuloy tayong manalangin para sa ating mga leader at mga pastor, mga evangelists, lahat kong ginagamit, tayong lahat. Ipanalangin natin ang bawat isa kahit na hindi po Yes, tayo Lord. naka-online. Amen. Yes, Lord. Sama po kayo sa Vietnam sa January. Yes! Yes! Amen po kami diyan, Mas Ate Lita. Amen. Sama daw tayo sa Vietnam. Yes. Amen. God Sama will po provide. kami. Sama all. Amen. Sama Hallelujah. all. Hindi sana all. Sama all. Sama all. Amen. Sama Thank all. you. Yes, Sige, amen. sama nyo ako. Amen. Salamat po sa Vietnam po pala sa ano. Thank you. January. And maraming salamat sana sa lahat. No, sa mga na-late po, pwede po tayong mag-watch replay. Ang ganda po ng topic po ngayon. And glory to God alone. Yes, hallelujah. Yes, Amen. Lord. No, sa iyo po tomorrow sa Thank you mga po. bilang chapter 19 na po 19. tayo. Thank you everyone and we love you all with the love of the Lord. Hallelujah. Punta po sina Pastor Anelia sa Vietnam to Cambodia. Yes, amen. Hallelujah. Yes. Kung may mission, may provision. Amen. Yes. Amen. Yun po yung ano ng IT. Amen. Yes. Asama po kami. Kasama all. God bless po. Shalom everyone. Anay. Shalom. Shalom po sa lahat. We love you all. I love you. Bye I for love you, Lord. now. God bless po.